Samantala, burger, siomay at iba pang finger food. Yan daw mga kapuso ang inaasahang food trend ngayong 2013. Narito ang report. Mahilig ka ba sa burger, siomay at iba pang finger food? Ngayong 2013, darami pa ang mabibilhan ng mga yan sa pagsulpot ng mas marami pang food kiosk o yung mga pwestong hindi sing mahalang upa kumpara sa mga restaurant. Darami na rin daw ang mga restaurant na mag-aalok ng mga bite-size order o kaya yung mga tinging pagkain sa kanilang menu. Di yan nalalayo sa nauuso na ring snack culture sa Amerika na inilarawan ng Time Magazine sa isang artikulo. Many of the fast food systems will have bites. Yung magandang pagka-package ng mga bites na magandang packaging na maliliit for people on the go na pwede mong bilhin, pwede mong i-take out. Ang mga putahing Pinoy mula sa iba't ibang probinsya, asahang mas papatok din daw ngayong 2013 sa tulong ng mga vlogger at food photographer na binabahagi sa internet ang kanilang mga food trip. Tulad na lang nitong kansi, ang maasim na bersyon ng bulalo ng mga Ilonggo. O kaya ang Kapampangan at Ilocano fusion na kari-karing bagnet. Pati na ang patok na chicken inasal ng makolot pwede na palang isahog sa Caesar salad. Usually, yung maaalala mo yan, ito yung parang ganito yung luto ng lola mo or luto ng nanay mo or luto ng kaibigan mo. So somehow, may connection na it brings back memory. Sobra kasi siyang malasa. May something na talagang babalik-balikan. Magiging maganda ang outlook ng Filipino cuisine dahil nagiging conscious tayo because, again, it's all because of communication, because of all of yung pagfo-photograph ng mga tao na ito nakain ko. Sa dami ng mga sisikat na putahe ngayong 2013, wala pa rin daw dudang it's more fun in the Philippines. Something with a small twist, baka using other Filipino ingredients na hindi pa nagagamit dati, no? So baka yun ang maging trend for this year.